Kumusta po sa lahat sa atin mga manonood, subscribers o viewers? Balik tayo ngayon sa ating munting channel, Green Discovery sa YouTube. Bagong taon, bagong discovered tayo ngayon sa 2025. Bago tayo magpapatuloy, shout out po sa lahat ng mga subscribers, viewers, mga katiits po natin. Happy New Year, sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Ang atin ngayon tatalakayin ay tungkol po sa sinasabing stone map o markers na possible ito ay atin ngayon na-discover or nakita. Ngunit ay gumawa tayo dito ng sketch na parang i-drawing natin para ma-explain natin ito isa-isahin o himay-himayin kung ano ang mga kahulugan or mga nakaukit sa bato na sinasabi natin treasure markers noong kapanahunan na mga sa World War II na inukit nga possible is imperials ang itong karakter na mga nakaukit nga sa bato na hanggang ngayon at hinahanap pa rin. Kung titingnan natin ito ngayon na presentasyon or presentation ay meron po tayo north, east, west, and south. Dito sa right side ay meron tayo dito sinasabing stone map markers. Ito po yung malaking bato or stone nga ito yung nakaukit sa kanya kabuuan. Meron po siya pahaba, meron pa siya letter C, at meron po siya dito para siyang slash or number 1, at meron po siya dito isang slanting, at dito dalawa slanting, at ito meron siya dito dot, at meron siya dito letter C. So ito yung number 1 ngayon, ito yung stone map. Ngunit ang mga sign na ito ay bibigyan natin ito ng partial decoding or kahulugan, at halina po tayo ay dagdagan na lang natin o sa inyo analyzation din, at samahan po niyo ko sa ating pag-decode or analyze. Itong number 1, ito po ay na-discover sa gilid po ng ilog. Ang ibig sabihin po nito sa ating partial analyzation ay water elements. Ito po letter C, marami po itong option, entrance or mountain or rock. Ito naman ay sign po ito ng rivers or creek. Itong dot ay possible na isa ito ay object or treasure na sinasabi. Meron pa siya dito letter C sa baba. Ngunit ito yung number 1 na stone map markers nga naka 360 degrees po tayo. Isa-isahin po natin ito nga meron siya dito markers. Ito na number 1 ay ito yung stone. Ngunit sa number 2 jajam po tayo. Ito yung number 2, kanina number 1, number 2 na po tayo, ay ito yung nasa loob ng bato ng mga sign markers. Ito ay water elements. Ito ay rivers. Mayroon 1, tapos mayroon po dito letter C. Ang ibig po sabihin nito ay maraming option. Sinabi po natin kanina nga entrance. Mayroon tayo dito nakasulat nga river sign. Ganito po. Sa according to the book ay creek or rivers. Ngunit meron sa taas. Inulit lang po at saka meron isa. Ito yung nakalagay sa loob ng stone map markers. So, let's go to number 3. Ito naman po. Kung titingnan natin maigi, kung sa inyong pag-analyze ay na-form na po siya. Ito yung nasa loob ng bato ay meron na po siya similarity sa sinasabing tree na sign. Yung key or tree na forma na siya parang kahoy. Nga sa una, ito ay nasa loob ng
stone mga ka-discover. Number 3, ito na ang kanyang forma. Ulitin lang po natin, entrance, reverse, dalawa, at saka para na siyang kahoy na may pagka-similarity na po sila sa number 3. Ngunit jump tayo sa number 4. Yung number 4 ay nilagyan po natin sa ating analyzation ay para siyang talaga kahoy. Ito na forma na siya. Mula 1 to 3 to 4. Ngunit possible nga itong marker sa isang bato ay ang tinatawag dito, sa ating analyzation, ang tawag ay entrance, malapit po sa kahoy, sa ilog. Ngunit kung titingnan natin doon sa una, ito ay nasa loob po yung kahoy. Ito, sa reverse. Ito yung reverse ay nasa gitna. Doon po sa actual ay wala pong kahoy sa gitna ng ilog. Ngunit pagdating dito, kung i-analyze natin, ayan po, sa number 3, ay nasa gitna ng creek or ilog. Ngayon yung entrance. Dito sa number 4, mga ka-discover, ay nasa gitna siya ng ilog ang punong kahoy. Nga ito yung letter C. Nga entrance daw nagsisimula sa ilog na may kahoy. Ngunit itong number 4, mga ka-discover, dito naman sa ating ngayon final analysis sa number 5, ang real doon sa markers sa survey ay ito yung totoo doon na-discovered natin, mga viewers. Nasa gilid po yung kahoy na century, ito po yung reverse. At meron po ito 5 meters ang distance mula sa gilid ng ilog. Ito na yung final natin na analysis or real ito nga natagpuan. Nga nandito yung stone nga malaki, ito sa number 1, malapit dito sa punong kahoy. Dito siya nakatumpok. At dito naman yung sun markers. Kasama po niya. Kung i-analyze natin, nakakalito. Dahil dito, sa una, sa number 1, ay nasa loob. Number 2, ito na siya. Inulit lang po natin. Ito, yung sign. At saka pang number 3, nasa loob talaga siya. Ito. Ngunit number 4, nasa gitna ng ilog daw ang kahoy. Ito ay isang panlito sa kanilang kanji markers. Nga hahanapin mo natin sa gitna ng ilog yung kahoy, pero doon sa actual ay wala po kahoy sa gitna ng ilog. Ito ang real po na sa totoo na discovered na sa gilid ng ilog po yung kahoy. Real po ito natin nga sa pagdi-discovered nga ganito yung pagka-sign nila, pagkaukit. Very intelligent yung nagawa dito sa mga sign na ito. So, possible na is a Japanese imperial character po ito, mga ka-discover. Ayan po yung una, kung makikita po natin, mga ka-discover, no? I-analyze lang po ninyo or kung titingnan kung meron pa po kayo karagdagan. Sa akin lang partial decoding, sa atin mga taga-subaybay ay ito po yung akin lang partial decoding. Meron nilagyan natin ng 360 degrees. Ito po na bato ay naka west direction. Kung i-ano natin sa real, kung titingnan natin doon sa ito, number 5, ito yung real niya na orientation or setting ng lugar. Ito siya naka east
yung bato dito naka-west, dito yung norte, yung south dito po mga ka-discover. So ngayon ito yung nakikita natin sa unang vlog natin ay ito yung real na pagkalagay ng mga bato or kahoy. So ngayon dito tayo mga ka-discover magtatapos ay ito end and subscribe. Huwag po tayo makalimot sa ating munting channel Green Discovery sa ating mahabang paglalakbay. Sa susunod naman muli na ating matatagpuan at madidiscovered at may explain, at huwag makalimot po magpindot sa ating notification para sa susunod pa na mga update natin mga videos. At pagpasensya na lang po itong sketch natin dahil mahirap talaga ito maintindihan dahil para siyang mayroon mga iba-ibang karakter itong halo. Ito yung stone number 1, 360. Ito yung nakalagay sa loob. Inulit lang po natin. Stone map markers. At ito yung number 2, yung kahulugan. Ito po yung number 3. Form na siya na 3. Ayan po. Sa loob ito ng stone na markers. Mayroon siya dito dot. Iyan po. At ito naman po yung number 4. Forma na po siya na kahoy. Nasa gitna na ng ilog. Pero ito yung sinasabing decoy or panligaw. Pero ang real, ito na po nga number 5 sa actual nga na-discovered na itong area. Wala po sa loob. Wala po sa gitna kahoy ng ilog. Kundi nasa gilid ng ilog yung kahoy. Dito po sa number 4 ay malilito po dahil susundin ito na parang masamba yung kahoy na sa loob, nasa gitna ng rivers. Pero ito ang real. Inulit-ulit lang po natin mga ka-discover. Nasa gilid na po siya, di ba ano? Ito yung sign ng rivers or creek. Ngunit ito la po ang reference natin na malaking stone nga inukit po nila at binigyan po natin ng partial decoding mga ka-discovers. Sa ating pagtatapos po, huwag makalimot mag-subscribe. Maraming salamat po. Bye-bye and God bless po sa lahat.